Hallelujah. Good afternoon po sa bawat isa sa atin and pati sa mga online viewers po natin. Amen. So let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this is the day, O God, that you have made for us, O God. And thank you for this opportunity that we gathered here for in your sanctuary. Open our spiritual senses, O God, so that we can be able to grasp the message what you want us to learn this afternoon. And Holy Spirit, be our teacher in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, madayang nga po Diyos. Amen. So, ang mapapag-aralan natin sa hapon na ito is about how did the early church grow. So, paano lumago ang simbahan ng Panginoon. But church in here is not the building. It is us, the believers. So, ang church po is hindi yung bahay-sambahan, but we are the church. We are the believers. The believers is the church. So, tayo po lahat, every Christian, every believer desires to grow. Di po ba? Amen. So, every one of us wanted to grow. Paano? Paano tayo mag-grow? Hindi yung mag-i-increase sa weight. Di ba ba? Lahat after the, winter, makikita na. Magsasummer na. So, hindi na matakpan mga natin, mga saking bilbil natin. But, we will have to grow in maturity. Grow po tayo. Increase in numbers po tayo. Gaya ng mga early churches. But not also everyone deserves to grow, not only in numbers, but also in quality. Amen po ba? Amen. So, ang makikita po natin sa Acts 2, verse 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And next verse po. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods they gave up to anyone he had need. And every day they continued to meet together in the temple courts. They brought bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Praise the Lord. So makikita po natin dito sa verse 42, ang sabi po doon is they devoted themselves to the word of the Lord. So important po ang devotion sa word of God. So ang number one po natin is devotion to God's word. We can find that in verse 42. So ang sabi po dito, yung mga sa early churches noon is they dedicated themselves sa pagkikinig. Hindi lang po pagkikinig, pero pagbabasa din sa salita ng Panginoon. So, ang ano po is, before that pala, di ba yung sa gusto ng Panginoon sa atin is, He wanted us to be fruitful and He wanted us to increase in number, but because it says sa una pa lang na command ng Panginoon in Genesis 1:28, that is in Genesis 1:27, sabi po niya sa command ng Panginoon sa Old Testament, sabi niya, go ye and multiply. Sabi niya, in the beginning God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was 1:27.
So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And in verse 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves onto the ground." So ang command po ng Panginoon sa Old Testament nung una pa lang is go and multiply. Pero sa ngayon po, kasi marami na tayo, kaya multiply na tayo spiritually, hindi na physically. So we praise the Lord sa mga single po. We need, even you are single or the more na mag-multiply po kayo spiritually. Amen po ba? Hindi na yung inaasahan na, ay, magpo-forward ako para makanap ng para mag-multiply. Ayun ang ng mga ninuno natin, di ba? Pero kasi na-curse na yung, para sa atin noon, na-curse yung walang anak. Di ba ba? But now, is blessed po yung mga single. Hallelujah! So, huwag po tayo makikinig sa mga ninuno na natin, ng lolo natin, pag-uwi natin, maghanap ka na dyan, palitang, mo na ilang taon ka na, wala ka pong Kaya ang important po is spiritual daughters and son tayo. Hindi na yung physical na mga anak. Hallelujah! Kasi yung sabi ko din ng Panginoon, pag hindi ka mag-i-increase, He will cut you off. So, sinong gustong makat off? Sa ating, bawat isa sa atin, hindi natin gustong makat off, di ba? Kaya maghanap na tayo, magbunga na tayo para hindi tayo makat off sa Panginoon. Kasi pag mag-makat off tayo sa Panginoon, wala na tayong pag-asa. Alam mo pa yung makat off kung makat off ka sa electricity, ay, mahihirapan ka na dyan. Lalo na kung makakat off tayo sa Panginoon. Kapag nakat off, wala kang pag-charge ng telepono, nagbubulabog tayo, di ba? How much more kung makakat off po tayo sa ating Panginoon. So, hindi po sana mangyari yun. Kaya, every one of us must have to be connected. Kasi pag connected po tayo, we will increase. We will be fruitful. Kasi sabi sa John 5:15 ba yun? John 5:15. Yes. John 5:15. John 15. I remember. John 15. John 15. John 15:5-8. John 15 verse 5. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from you, you can do nothing. So we cannot do anything. Kaya ayaw po tayo. Ayaw natin na makatok po sa Panginoon. Kasi pag makatok po tayo, we cannot do anything apart from Him. And next verse please. And if anyone does not remain in me, he has like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Next, please. If you remain in me and if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given. So, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. So that is another proof. If you want to be the disciples of God, magbubunga po tayo. Hallelujah! So let's go now to our text, yung sa
Acts 2:42. Acts 2:42. So, we can see here, they devoted themselves. Kaya ang sabi ko, ang number one po natin kung how does the early church grow is devotion to God's word. So, the early churches, they devoted themselves sa word ng Panginoon. So, it is they are grounded. Yung sa early church, they were grounded in truth. That is the truth, is the word of the Lord. I-prioritize nila ang pakikinig, ang spiritual na kailangan ng ating soul. So they prioritize the word of the Lord. It will nourish them spiritually. The word of the Lord will nourish us if we hindi lang yung sa physical na pagkain tayo niliyay. We cannot, hindi po yun ang palagi natin nasa isipan, pero mas importante po yung salita ng Panginoon, because it says in Matthew 4:4 is mas importante po that man does not live by bread alone. So it says, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yan po ang importante po. Para ma-nourish tayo spiritually. Kasi pag walang salita ng Panginoon, hindi marami tayong mamiss. Hindi natin alam ang the truth. And our logo here is the truth will set us free. So marami tayong hindi alam kung hindi tayo nagbabasa. So let us dedicate ourselves to the Word of God, the food of our soul. Amen? So we can see also in 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching. So, hindi lang po yun isa pang importante sa kung bakit tayo on why are we going to kung paano tayo, ang importante ng isang ng the Word of God is for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, palagi po sana tayo na magbabasa at makikinig sa salita ng Panginoon kagaya ng mga early believers. In order for us to grow, in order for us to be equipped. Amen? Because we need the word of the Lord. Marami pong use ng word of God. Hallelujah! So, punta po tayo sa susunod is, we can find also in verse 42, Acts 2:42. Back po tayo sa natin. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. So, ang number 3 po natin is commitment to fellowship. So, fellowship is one of the reasons why God created us. So, important po yung fellowship, being together, just like today, we are together. We encourage one another. It says in Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the days approaching. So, it is good to be, lagi na pinakanta, it is good to be, oh how good it is, when brethren dwell together in unity. So important po to encourage one another. Pero sa mga, just like sa mga Sunday group, pero Sunday lang sila, di ba? Pero dito sa main, everyday kayo. Gaya ng mga early church, early believers, everyday na kayo nag-meet. Pero sa amin, sa mga churches,
only Sunday. That's why, what we do, para po magiging connected pa kami sa everyday link to each one of us is, meron po kami chat room. Oh, yung chat room ng tamborin namin is just like, para silang nag-ipag-usap sa isa't isa. Kasi sabi na nila, good morning po sa ating lahat. May I call on Sister like this, Sister Geraldine, to give us the opening prayer. Kaya na ako doon, para sila early church mga ito Kasi para sila pagtapos din, nagsalita din yung parang MC nila na salamat po. And then let us continue to share the Word of God. Ang sineshare po namin, ang sineshare po nila is yung mga pinag-aralan namin sa previous na Sunday. So we divide it like this. From Monday to Wednesday, yung topic ng AM service. Yan ang di-discuss nila sa group chat nila. But of course, with the assistance of the leaders ng each ministry. So from Thursday to Saturday, it is the topic on the Sunday afternoon. Kaya yung ko sa leader nila na umalis noon, si Sister Mimi, na ko siya, may katamin pala to Siya ang nagbigay ng idea nila. Kasi it's group of, pero yung iba, opening prayer lang, and closing prayer, and sharing, mga ganun din. Pero yung tambourine nga, yung group nila is, talaga sila, continuous, every hour, kung magtrabaho sila, nabalik sila, yung telepono nila, para doon sila mag-BBC at mag-fellowship. Para ng fellowship nila, yung everyday, hanggang pagdating ng Sunday, yun na. Physical fellowship na yun. Kaya yun ang guys ko sa bawat isa, na kahit na hindi tayo mag-meet, just like us, they are just Sunday lang kami, pero we have communication every day. Communication 24 hours. Kasi lagi kong inaano yun pag kaunti lang, kasi andun ako sa trabaho ko everyday, and then sinisigit yung telepono ko, punong-puno na yan ng kasi it's ministry. Meron silang job group. Hallelujah! So let us continue to encourage to never give up meeting together. Hallelujah! Also in sa susunod po natin is in same text po yung sa Acts 2:42. So tapos na po tayo sa Apostles' teaching, that is the word of the Lord and the fellowship, and the next is the breaking of bread. That is the Holy Communion. Remember, kapatatapos po ng Semana Santa, last April, yung sa red calendar, we have and breaking of bread is we remember what the Lord has done on the cross. Yun po yung natin. Yung sa Holy Communion po natin is every month we have our Holy Communion. Pero nagawa namin sa outreach kasi hindi tayo nag-Holy Communion yung i-join tayo. Lipatan sa Tiaseret. Kaya we did it. We have, ito na, April. Walang Holy Communion. So, when Pastor Sonia came to us, sinabihan na namin na Holy Communion for the month of April. To remember what God has done, what Jesus has done on the cross. Hallelujah. So, let's go to 1 Corinthians 11:23. Sabi po dito, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. Next please. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So, yung mga ginagawa po natin every month is to remember
what God has done for us. He died for us, tayo sana ang mapako sa cross, but it is because of His love, He sacrificed Himself. Hallelujah! So yun sana ang magbibigay ng encouragement sa atin na tayo ay makasalanan sana. Tayo sana ang napako sa cross. But because of Him, because of His love, He did it for us. He finished all on the cross. Ang gagawin po natin is let us continue to serve Him. Let us continue to obey Him. Yan po ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya let us continue to serve the Lord faithfully. Kasi kung tayo ang sisingilin ng Panginoon, hindi natin kayang bayaran. Amen? So, let us go now to the next. Ang bilis pa na natin. Yes, back to Acts 2:42. And to prayer. So, tapos na yung sa word and the fellowship, breaking of bread, and now is prayer. So, they devoted also themselves in prayer. So, meron po tayong prayer and fasting, di ba ba? Sa amin din sa mga churches, meron din kami, meron yung ministry prayer, corporate na prayer ito eh, kasi sila together. They're together. They devoted themselves. So, let us promote yung aside from our personal prayer, yung sa individual prayer, mayroon po sana tayo ng corporate. Kahit konti po kayo dito sa weekdays, you can also have your prayer and fasting. Gaya din kami. Iba yung prayer per ministry, at iba pa yung the whole congregation is every month, every first Sunday of the month, and yung mga iba't ibang ministry, they have their own prayer. For us, wala pa akong example kung sa amin, sa Ifugao. So we have our every first Sunday, that is the congregational prayer and fasting, and we also have our every Wednesday fasting din for the whole. And aside from that, they have the different ministries. Ay, yun lang nagawa namin sa every Sunday kasi sa mga music, sa mga evangelism, they have the prayer and fasting every Sunday. Kung alam niyo ba kung bakit? Yung pagpasok pa lang ng mga music ministry, they will go to the kitchen. Pasok mo na sa kitchen, kape mo na ang ting-ting. Kaya para mabawasan na magalit ko sa kanila. Kasi ano kayong gagawin sa kanila? Practice mo na. Ay, isang bot na nga. Kaya sila just music drawing, mag-ano na lang sila. Fasting na lang. Ano na lang ang solusyon? Para mabawasan akong nagagalit pag sa umaga. Pagdating mo pa lang, ano na mga music mo naman sa kusina. Ayun na, praise the Lord. Pagdating mo na, andun na sila sa harapan. Wala na sila sa kusina. Wala nang tao sa kusina. Kasi yung music mo mas marami, di ba? Pag napunta ka lima sa kusina, ay, sige na. Sarili na nila yung kusina. Pero sa ngayon, wala na. Doon na sila talaga sa harap. Practice agad na. Ayun yung gagawin nyo dito. Pag may pasaway na, kasi ang lalo pasaway mga music eh. Ayun na lang ang gagawin sa kanila. Para pagdating, yun na. Dito na sa harapan. Dito practice na. Hindi na kailangan na, halika na dito. Mag-cross na, anong ginagawa niya? Kaya in-include na namin yung mga evangelism. Kasi yung mga evangelism, pagdating din, meron silang schedule. May sa baba, maghanap ng, meron kami Bible study sa China Tower every Sunday. Kaya activate din yung Vitus na nag-evangelize. Kaya ganun din ang kaya Sunday is the music and the evangelism para wala nang rason.
Handa, isang samput na kami. Praise the Lord, it is effective na. Hindi mo na kailangan na hahanapin pa na, punta na kayo, doon na kayo sa baba, marami ng tao. Naghihintay sa mga shop na magbubukas. Doon kami sa ali-ali, may mga shops sa baba. While waiting for the shop to open, andun na sila, nakapila na sila. So we can go them, we can go, and mag-iwan sila sa kanila. So yun po yung isang effective na way na gagawin sa mga asawa. Ano na lang, mag-fasting na. Hallelujah! Para na maalis lang sa ipan yung, pupunta ako sa church para lang magkapi. Lalo na sa amin, may mga barato kami. Ayun lang hinahanap nila. Ay, hindi na kami empty na yung barato coffee namin. Pagdating mo, pati na rin ako, nag-fasting. Sabi ni Pastor Rolos, mag-prayer-fast tayo nung nakasayin doon. Alam naman, naka-fasting sila. Ay, ako hindi magpapasing ako. Ako tuloy hahanapin nila pag gano'n. Kaya, gano'n ang gano'n sa amin. So, let's go in Matthew 18. Matthew 18:19. Matthew 18:19. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Kaya, effective din. Yung mas maganda din kung meron yung by groups, mag-pray. Because it is, sabi mo dito, yun ang ginagawa nila noon ng mga believers. So, we will do it too para effective po tayo, para mag-grow po tayo. Kasi, importante po yung prayer kasi yun po yung, kaya sabi nila, yung that is the oxygen of us, believers. And it is the backbone of the church. Diyan ako na sa mga prayer din. Kasi noon, bago pa ako dito sa FBCFI, kung sa naabutan ko yung sa WAFO ba yun? Yeah, WAFO. And then, gapot taga-education yung nag-akay sa akin. Hindi na-akay kasi pinutang ko talaga yung church. Parang ang ko doon is magpautang. Kasi ang ginagawa ko doon is magpapautang sa labas. Nahihilita ako sa labas Tapos sabi ko, pasok ko kaya yung church na to? Para para isang lang. Isang place lang. Andun na lahat. Hindi ka na doon sa labas. Kasi sinubukan ko lang pasukin. And then, yun. At ang din, hinahintay ko yung sinahatid ko yung anak ko sa 6th floor ng WAFO, doon ang ang lesson niya. Tapos nakita ko, church talaga to Pero ang ang nasisip ko, ay, magpapautang ko dito, parami akong customer. Ayan ang ginawa ko noon. Mayroon din, meron pa hindi nagbabayad dito Kaya yung mga hindi magbabayad, bayad na kayo. Hindi na ipapasa sa langit. Ganun yung nagawa ko after how many months, nalaman yung nila pastora, sinabihan na ako na, i-preach na nila, bawal mag-utang. Ako pa naman, biniro ko, inaalap ko si Bishop, para sa niya, Bishop, paano na to? Ito naman ang ko Ito naman ginagawa ko. Tapos sabi niya, kung mo bibigyan mo, punta ka dito, likat dito. Tapos pinabasa niya yung sa akin, you lend it to the foreigner. Tapos sabi ko, wala naman akong, naintindihan mo to. Pero nagsalita sa salita namin. Tapos sabi ko, naintindihan mo ba to? So ako, maghahanap ng foreigner, ng puti na pautangan. Hindi naman wala naman akong kakilala. Pilipino tayo, so kaya sa kilala ko. Mga Pilipino, lalo na pag-Ifgao. Tapos sabi niya sa akin, hindi mo naintindihan. Ang sabi na dito, huwag kang magpautang sa mga Kristiyano believers. Pwede
pag-asa, ayun, unbeliever pa. Manintig ba? Sabi ko sa utak ko, may review to Kaya ano na akong magkalado na sa mga pinautang ko. O yun na, nalaman na may mga, sa mga iba't ibang ministry na may utang. Kaya yun na, sibayad na sila, na sila. Kaya yun, hanggang sa, pag-praise the Lord, kasi He is our provider. Hindi na kailangan naman na pautang nila. At hindi na kailangan na mangutang. Lalo na hindi tayo pwedeng mangutang. Kasi our Father is mayaman. Kaya kontento po tayo. Hindi na tayo maghahanap pa ng mga bangko. Ay, mga binibigay nila na cards nila. Tatalo na yun. Huwag na yung subukan pa. Kasi pag naano kayo sa utang, hindi na yung you will die. Kasi ganito ang utang. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Ayan. May punta yung tita ko noon na may, lalo na yun sa namin, credit card. Ay, mabilis yan. Kaya I never had a credit card. Hindi ko pinigyan ng asawa ko. Sabi na, you don't know how to take care of the money. How can I give you this? And after a few months, we will live under the bridge. Hindi ako, ayun na, nagtrabaho ako, yun na, nagkakuha ako ng sarili ko. Kasi hindi ako, kahit meron akong pera noon, hindi ako pinibigyan ng bangko kasi wala akong proof. Sa trabaho, sa work proof, kung talagang employee ka, hindi ako binibigyan. Not unless my husband will support. Pero hindi nga ayaw na nga niya. Kasi nangyari na sa first and second na kapatid niya. Isinagla lahat yung mga ari-ari. Isinagla yung bahay. So nag-uupan sila. So ayaw niya mangyari din sa amin. Kaya very ano lang siya. Pero ngayon na, at least meron na ako. Hallelujah! So, yan po yung ng prayer. At isa pa is our Colossians 4:2. Colossians 4:2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Kaya i-devote po natin ang ating sarili through prayer. Kasi kung malakas ang prayer, during the Sunday, doon ako na kung malakas ang prayer nila, kung aakay din ng kaluluwa yan. Because this happened to me. Ang mga asawa ko, ang mga prayer noon, malalakas. Tapos nag-i-speak in tongues sila. Tapos sabi ko sa leader ko, doon nga ako. Sabi na, bakit? Ang nakalakas nila. Parang nagiging na-i-invite ako na pupunta doon. Tapos sabi na, pwede ka naman makijoin. Tapos sabi ko, si Truro yun. Tapos ko na. Kasi bigla ka magtingin na, yun ang gusto mo. Pero sabi niya, meron din sa atin. Yun na. Na sila, meron din sa atin. Hindi lang sa mga prayer. Kaya gano'n din, gagawin nyo din sa mga cell group nyo, sa cell group, sa ministry nyo. Lakasan nyo. Yung sa Ifugao, pag manalangin mga prayers, ang boses nila, tapos nako-complain, tumahimik nga kayo. Kayo, lakasan nyo boses nyo kasi. Mag-intang kayo dyan, para tumahimik sila. Kaya kina-stop them. Kayo na mag-laksan yung boses mo, mag-speaking. Intang kayo dyan para sila na matakot sa'yo. Hindi mo, iba mo sasabihin na, tumahimik kayo dyan, tumahimik kayo, start speaking tongue. Para sila na, kasi pag malakas ang mga speaking tongue, di ba? Lahat ng mga tao, hindi na sila, hindi na malakas. Yun ang problema ni Tita kasi isang flight, di ba? Marami kayo. Yung gagawin nyo sa mga pagsabihin yung mga prayer. Lakasan nyo, mga boses nyo. Kahit matatanda kayo. Kasi yung mga prayer, matatanda na.
lakasan yung boses niyo. Hindi naman yung katawan niyo, hinahanap ng Panginoon na weak. Boses niyo, lakasan niyo. Pag nag-speak in tongue ngayon, lalakas ninyo. Oh, dadami ng kahit sa ibang ministry, pag walang ginagawa, maki-join na sila. The more maraming mananalangin, the more na nakakaaya sa Panginoon. Hallelujah! And listen to our prayer. Amen. So, ang susunod po is for the devotion to prayer, being watchful and thankful. So, next na sa 3. Next verse. Everyone was filled with the awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Next place. And all the believers were together and had everything in common. Next place. Selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. So makikita po natin dito that they are a generous givers, ang mga believers. So generous givers, yung number 5 po natin. So you can see in here yung mga givers po ang mga early church noon. So tayo din, hindi po sana tayo allergic sa giving. At during the offering, kasi yung sa wafo noon, maraming yung mga babas na pila-pila na mag-toilet. Kaya pag praise the Lord sa amin, kahit dalawa yung CR namin, walang lalabas pag offering. During the offering, walang lalabas. Kasi iniiwasan nila yung yung box na paglagyan. Kasi ko pag offering, walang lalabas. Mag-offering kayo yung mga na iihi, mag-offering muna bago lalabas. Para walang lugi. Yeah, but that is your own benefit. Hindi naman hinahanap, hindi kailangan ng Panginoon, but it is for us to obey. Hindi yung iniiwasan natin. Kasi ang Kristiyano, ang sabi na ni Bishop Evelyn, ang Kristiyano is hindi boksenero. Ang Kristiyano is karatista. Laging open. Laging open ang palad. Hindi madamot. Tayo din ang benefits doon, hindi lang Panginoon. Kaya, let's go to Acts 4:32. Acts 4:32. All the believers were one in heart and in mind. No one claimed that any of his possessions was his own. Oh, we acknowledge that everything yung nasa atin is not for us. Gaya din sa kanila. So, no one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. Next please. So, sharing is caring. Sabi ni Punso, sharing is caring. So, with great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord. Yan po tayo lang sa 32. Hanggang 37 po yun. With great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, from the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ayan mo ang ginagawa ng mga early church noon. Kaya din dito. Sa ngayon din, we need to always give and share.
Hallelujah! Amen. Hindi po sana tayo madamot sa Panginoon because everything is from the Lord. I remember yung garden ko doon sa Ilonggo. Tapos sabi ni, isang puon lang, daming bunga. Tapos yung ina-harvest namin ni Sister Olive, sabi ko, uy, fertilizer na ata ito yung malakay 310. Isang dami, isang puon talaga. Tapos isang luto na yun. Hindi ko napapansin kasi natakpan sa mga leaves ng beans. Tapos ginanon namin, ang dami. Ang dami talaga. Isang luto na yun. Tapos yun ang promise ng Panginoon sa atin. If we give our tithes and offering, He will protect our employment, He will protect our kung anong natin. Para dahil din sa mga health natin, sa mga pamilya natin. Hallelujah! So let us continue to give generously. And also in Proverbs 11:25, Proverbs 11:25, a generous man will prosper. So, if you are generous, God will prosper you. He who refreshes others will himself be refreshed. Hallelujah! So, huwag po sana tayong madamot sa pagbibigay. It will benefit us. Hallelujah! And sa susunod po is, susunod natin. Back to all together with the innocence in heart, they broke bread in their homes. Next, 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to them numbers who were greatly saved. So, ang number 6 po natin is Christ is the center of their worship. I believe na yung pag nag-fellowship na yung mga believers noon, hindi po yung nag-chismisan sila. Pero it is Christ is the center. Hindi po yung kung ano-anong pinag-uusapan nila. Amen? So, gayahin po natin sila na hindi po yung kung ano-ano ang pinag-uusapan natin. Kung ano-anong tinetext natin. Kasi sa atin, sa mga believers ngayon, nakakoncept na sila sa mga telepono nila, kahit ongoing yung message. Kung pag andito ka sa harapan, makikita mo. Kaya, yun, sa amin doon, hindi na pwede kasi nakikita. Pinata-turn off yung mga telepono para po makakonsentrate sa pakikinig sa ating salita ng Panginoon. So, siya po ang, kung every time na mag-gatherings po tayo, we need to encourage one another na yung mga trabaho ng Panginoon ng pag-uusapan, hindi yung kung ano-ano. Hallelujah! Hindi yung ano-anong topic dyan. Dahil din natin kung we are sa mga baguhan, iba yung topic nila, pero we can join them para ma-in yung usapan nila. We can listen and iba yung pinag-uusapan nila. When we join them, you can suggest something for them to do. Para po hindi po yung iba, hindi po sabsaban at pantay-iba't-baga. Hallelujah! We can see that in, we can go to John 12:32. John 12:32. But when I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself. Yan po ang salita ng Panginoon. Biblia, kung si Jesus ang pinag-uusapan natin, we are lifting Him up. Hindi po nakakaaya sa Kanya. We are in the church and we are ibang-iba yung ginagawa natin. Kahit po sa labas, paglabas natin sa church, si Jesus pa rin ang i-lift up natin. Yan ang lang. Yung mga pag magsusundo po tayo, yan din. Si Jesus lang ang pinag-uusapan. Kasi pag magsusundo ka or sa palengke, you can hear. You can see, ang believer to kasi ganun yung mga naririnig naman ang lumalabas sa mga bungangan
when I am not, when I am a believer before, ay lahat na ano ko lang sa bunganga ko, lahat na kung ano lumalabas. Na-use ka na, pero pag ngayon na you are become a believer, paglabas mo, ibang iba na pag napakinggan mo pinag-uusapan nila. Parang ikaw na ang hindi mo na ayaw mo lang pakinggan ang mga pinagsasabi nila. Hallelujah! So, let's go to the last. The last is evangelism. Continuous evangelism. So, they are meeting every day. So, kahit na hindi sila mag-aakay, kung every day marami sila, they continue to fellowship, they continue to pray, they continue to listen to the Word of God. Lalo pag marami sila, o makikita ng iba, makikisabay din. Diba? They go with the crowd. Kaya pag gano'n ang gagawin natin sa isang simbahan, kung saan sila pupunta? Makikisabay din. Kahit hindi tayo mag-share o mag-a-usher. Basta susundan nila tayo. Dito pala. Yung sa mga maraming salud-salud doon sa ali-ali, di ba? Pag nakalif na kami, tapos marami kami nakadress. Anong meron? Anong meron sa 11? Saan kayo? Sa 11th floor. Anong meron? Church. Ay, church pala. Punta din kayo. O saan naman pag matapos na ako magpangupit? Kahit na yung matanda na nag-aakay sa mga nagpapagupit sa baba, pag ano yun, Neng? Hinahanap mo ba simbahan? O may asalit na kami doon sa babae. Kaya sinasharean na namin ang pangkapin niya. Ay, Neng, saan ka pupunta? Sa church sa 11th floor. may asar ka agad. Pero pag sabihin namin na, ikaw din, Nay, punta ka din. Ay, hindi na, kasi alam mo naman, nag-a-asar sa mga salin kasi may share sila doon. Kaya, itong matanda, dalawa yung matanda, kasi dalawa din yung door, napapunta sa 11th floor. Dalawang lift yun eh. Pwede yung isang lift, pero yung right and left. O magkasa sila. Isa yung matanda, mas matanda dito, isa yung medyo alam nila ng 11th floor. Lalo pinalagyan namin ng come to Jesus, come to church, 11th floor, at 11th floor. Kasi yung FBC, hindi, sila, nilalan nilang church, church pala. At least na ngayon, medyo alam na nila yung free believers, pero mahaba yun ang susulat natin, di ba? So, free believers in Cross Fellowship International, medyo mahaba yun. Pero pag i-shortcut mo naman, hindi naman nila alam kung ano yung FPCFI. Kaya pinalitan na namin na, come to church, come to Jesus. Ano yun na, free believers na dun sa baba. Kaya yun ang ng evangelism. Para po dadami, lalo na dadami pa tayo. Hallelujah. So let's go to Matthew 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. Yan po ang Great Commission. So everyone of us will go and evangelize, lalo na ngayon at pinagsabihan na tayo na we will have our own Bible studies every Sunday in the morning. So let us keep up, let us keep on, not to give up. Hallelujah. So let us all take every opportunity to share the gospel para maakay yung ang sinasabi ko sa amin pag at susumbong ka nga, sino na ano yan? Laging nasa ganito, ganyan. Pinagsasabihan, laging nagmamarites. Tapos sabi ko, kung gusto niyo siyang tulungan, you call him to come. Kung gusto niyong mabawasan, ang mga ganon sa laba, diba nag-aaway-aaway sila? Makikita mo, nagre-rage pa tapos nag-aaway-aaway mga Pilipina, lalo kung
preaching sa isang tao kung hindi nila niliminig ang salita ng Panginoon. They cannot change themselves. Only God can. So why not help them? Para mabawas ng mga away-away sa labas, mabawas ang mga umiinom sa labas. You call them. Mag-inaka sila susulit ng Saturday. Kasi meron din sa mga hindi pa nakakaalam, we have our Saturday Central. Doon din sa worship hall ng Ifugao. So, kung may mga umaasya kayo na ayaw niya dito kasi medyo malayo, you can refer it to us. Inakay nila, tapos, ano to? Ay, sorry, hindi ko alam yung ganito, ganyan. Tapos sabi ni, ano kami sa kanila, bakit ito? Tapos sabi ni Troy, na ano yan? Na-bartik. Kung ko na pagdating niya sa loob, hindi naman siya na-bartik. Yung kaya lang, parang nananervous. Ano itong pinasukan ko? Gawaan ganun. Painom namin ng yung sa barako. Mag-inom na muna ng barako para maalis. Pero pag ikaw talaga, yung inaano nila sa akin, ito yung church natin sa Alayalay. At as in sa next door, yung sa Cordy, inuman ng pag-iigaw ang may-ari doon. Kaya yung mga pag-iigaw, manang pwede ba? Galing kami doon sa banner, sa kabila, sa inuman. Pwede ba magpapasok dyan? Pwede! Hindi lang vice versa. Hindi yung galing dito at pupunta sa kabila. Kayo, pwede kayong pupunta dito. Pero yung mga andito na, huwag nyo silang pakialam ha. Pero kayo, pwede. Kahit na malasing na yung pagpasok nila, mawawala yung lasing nyo. May nangyari noon, talagang doon sana pupunta. Tapos doon, pumasok, nakikita na kakilala namin kasi pupunta kami sa mga organisasyon. So, yun ang organization namin. We always take every opportunity kung kahit hindi kami invited, pag narinig namin na mayroon silang program, yun, isa lang ang namin, contact namin. Tapos sabi niya, bahala kayo, kung pupunta kayo. Yun na, kahit na kapalmoks na. Kaya pag mag-a-announce sila, ay yung mga taga-Ifugao na church, huwag nyo silang they will invite themselves. Ganun ang namin. Tapos pumasok yun. Tapos nag-post sa FB niya. Sabi niya, pumunta ako sana sa kabila. Pero iba naman ang pinuntahan ng pako. Pero pagdating ko sa door nila, sa loob ng simbahan na yan, hindi naman ako yung number. Hindi naman ako nasunog. Kaya, tinis ko siya. Hindi naman, pero kung talagang ipapati na doon ka sa kabila, sa inuman, there will come a time that you will really be burned in hell. Kaya habang may panahon pa, tuloy-tuloy na, hindi yung pinaka-first lang na pupunta ka, you continue to go. Ano po, Pastor? Kaya, sana po, we need to always take every opportunity na mag-akay po ng kaluluwa. Even sa iyo mga weekdays, dadaan kayo sa worldwide. Doon sila pumupunta. Sila ulit every Saturday. Kaya yung pag may Ilocano or pag may Tagalog, si Olive ang nag-aakay ko. Ako, yung pure Ifugao. Mas maano ako kasi sa Ifugao kasi kahit na anong sasabihin mo sa kanila. Pero sa mga Ilocano, impalang dapat mo ibagbag. But for me, sa mga Ifugao, dito. Punta ka ba sa anong gusto mo? Sa hell or sa impyerno or sa heaven? Pero pag sa Tagalog mo ba, hindi mo pwede sabihin sa kanila yun. Kaya si Uli na ikaw napunta. Sa mga Ilocano na ako na magbantay dito, pupunta yung ang pinaka-first pa na napapasok is taga-Ifugao. Ayun na.
salita na ano mo sa kanila, ay hindi sila, hindi sila, tawag mo? Hindi sila ma-offend. Kasi pag may sasabihin ka, may sasabihin din. Hindi pa rin yan. Pero medyo pino-pino na sa akin yan eh. Kahit na gano'n, alam ko naman na kayo, natututin na hindi ko na pwedeng yan. Kaya, ayan ang na gagawin po natin as we devote ourselves to God's Word at sa fellowship, sa prayer, sa worship, sa generosity, at sa evangelism. God will increase us not only in quantity but also in quality. Amen. Hallelujah. So, yun doon po tayo nagtatapos. So, let's pray. Father God in heaven, thank you for reminding each one of us, O God, to be able to obey the great commission to us, O God. And thank you, Lord.